So last meeting, napag-aralan na natin yung mga ibang kaharian na namayagpag sa mainland Southeast Asia. So itutuloy natin yung mga iba't ibang kaharian na yun. So umpisahan natin sa kaharian ng Pagan. Ang kaharian ng Pagan ay umusbong noong 11th century sa Hilagang Burma. Ang Burma ngayon, ito na yung bansang Myanmar. Ang Burma ngayon ay ang kasalukuyang Myanmar. May tatlong pagkakahawig sila ng kaharian ng Khmer. So, isa na diyan ang pagiging mayamang agricultural nito na kayang tustusan sa pangangailangan ng malaking populasyon. Ikalawa, ang pagkakaroon ng kahangahangang arkitekturang makikita sa mga itinayong monumento. At ang ikatlo, ang pagbagsak ng kaharian dahil sa paglakas ng Thai or Thai sa modernong panahon. Ang mga hari ng Pagan ay may kanya-kanyang ambag sa kagalingan ng kaharian. Sa katunayan, ang unang hari ng Pagan na si Anaurata ang pinaniniwalaang nagpalawak ng teritoryo, at si Haring Kianzita na isa sa pinakamahalagang hari sa Pagan ang nagtayo ng Suesigon Stupa at Nanda Temple. Humina at bumagsak ang Pagan sa pagpasok at pamamayagpag ng mga Thai. Nasabi ko na kanina na bumagsak ang Pagan dahil sa mga Thai. So sumunod naman, pagkatapos ng Pagan, ang sumunod naman na namayagpag ay ang kaharian ng Ayutthaya. Nakilala ang isang malakas na imperyo sa bahagi ng kasalukuyang Thai, at ito ay ang kaharian ng Ayutthaya na itinatag ni Yu Tong. Mula sa mula sa mga ngalakal na pamilyang Tsino, ginamit ni Yu Tong ang pangalang Ramatibodi upang pamunuan ang Ayutthaya. Pinangalagaan ni Ramatibodi ang Theravada Buddhism. Binuo niya ang Dharmasastra, isang kodigong legal batay sa tradisyong Hindu at Thai. At ito din yung naging batayan ng kanilang batas. Ang Dharmasastra din ang kanilang naging batayan ng kanilang batas sa Thailand hanggang sa 19th century. At sa panahon din ni Ramatibodi, napasailalim pansamantala ang Angkor sa Ayutthaya. Ang kaharian ng Ayutthaya ay mayroon ring pamana hanggang sa kasalukuyang panahon. Ito ay makikita sa mga monumento at templong ipinatayo ng mga hari sa pamamayagpag ng nasabing kaharian. So bumagsak ang Ayutthaya dahil sa patuloy nilang pakikidigma sa Burma. Dahil sa patuloy nilang pakikidigma sa Burma, ang dahil naging dahilan ito ng pagwasak ng pamamayagpag ng kaharian ng Ayutthaya. At diyan din pumasok ang dinastiyang Tonggo. Ang dinastiyang Tonggo ang naghaharing dinastiya sa Burma. So nasabi ko nga sa inyo kanina na ang kasalukuyang Burma ngayon ay ang Myanmar. Mula sa kalagitnaan ng ika-16th century hanggang 1752. Ang mga unang hari nito na sina Tabin Sweti at Bayan Wang ay matagumpay na napagsama-sama ang kaharian ng Pagan noong 1287, at sa rurok ng pamamayagpag ng dinastiyang Tonggo, tinagurian itong pinakamalaki at pinakamalakas na imperyo sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Ngunit katulad ng mga
mga imperyong nabanggit ko, bumagsak din ang dinastiyang Tonggo 18 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Baina Wang. Okay, so ano ulit yung mga kahariang pangkontinenteng Timog Silangang Asya? Andiyan ang Vietnam, Champa, Funan, Angkor or Khmer, Pagan, Ayutthaya at Tonggo. Sa pamamayagpag ng mga imperyo, nag-iwan sila ng mahahalagang pamana na hanggang ngayon ay tinitingala natin. Naging tourist spot ito sa ating bansa, kagaya ng mga templo. Bagamat sila ay bumagsak, bagamat ang kanilang mga kaharian ay bumagsak at nagwakas, sila ay nagsilbing aral upang maging better ang country natin ngayon, upang maging better ang bansa natin ngayon. Natuto tayo dahil sa kanila. Nagkaroon man ng pagbabago ng kultura, ngunit hindi pa rin natin nakakalimutan na ipagdiwang ang ating sariling kultura. Mas nananaig pa rin sa atin ang sarili nating kultura. So napakalaki pala ng impluwensya ng ng Chino at mga Indian sa ating kultura dahil isa sila sa nagpayaman sa ating kabihasnan, sa ating imperyo. Isa sila sa mga dahilan kung bakit namayagpag ang ating kabihasnan, ang ating imperyo. Sa kasalukuyang panahon ngayon, sa kasalukuyang panahon ngayon, malaki pa rin ang impluwensya ng China sa Pilipinas dahil 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 sa kanila natuto tayong gumamit ng chopstick, dahil sa kanila meron tayong plato ngayon, dahil sa kanila nagkaroon tayo ng paggamit ng palayok, at dahil din sa kanila natuto nating gamitin yung bowl. Okay. So, bakit ba natin pinag-aaralan ang ating kasaysayan? So, pinag-aaralan natin ang ating kasaysayan dahil marami tayong matututunan sa ating nakaraan. Sa at ang nakaraan ang humubog sa ating bansa. Katulad na lang sa ating, kung itutulad natin sa ating mga sarili, dahil sa ah, dahil sa nakaraan natin, nahuhubog tayo. Dahil sa nakaraang mga pagkakamali natin, nagiging better tayo. Dahil sa nakaraang pagkakamali natin, magiging better yung ating kinabukasan. Okay? Naiintindihan po ba? So, ngayon, for your activity, gagawa kayo ng liham pasasalamat. Susulat kayo ng liham ng pasasalamat para sa mga pamanang naiwan ng ating mga ninuno. Sa unang talata, sa unang paragraph, magpapasalamat kayo sa mga pamanang naiwan nila. Sa pangalawang paragraph naman, mangangako kayo. Ano ang pangako ninyo para sa mga naiwan nilang pamana? At sa pangatlong paragraph naman, susulat kayo kung paano ninyo ito mapapaunlad. Paano ninyo mapapaunlad ang pamana at kultura na naiwan ng ating mga ninuno sa ating bansa. So, mamaya ise-send ko yung rubrics ng liham pasasalamat sa inyo. Okay? So,
Ito na yung last. Meron pa palang karagdagan na activity. Eto, simulan ko, tapusin mo. So, karagdagan ito. Another sheet of paper ito. Sa 1/2 sheet of paper nyo na lang sagutin ito. Okay? So, yun lang at maraming salamat.